Sa tuwing umuuwi si Lian sa bahay nila ni Santino, ay kaba ang nararamdaman niya. Palagi niyang iniiwasan ito simula na angkinin siya ni Santino. Totoo namang namarkahan na siya ni Santino, pero parang takot pa siyang pumasok sa romantic relationship. Dahan-dahan siyang pumasok ng bahay nila habang nililibot ang paningin niya. Nang makita niyang wala si Santino ay mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto niya. Napasandal na lang siya sa likod ng pintuan niya saka siya napayakap sa bag niya. Para siyang palaging nagtatago. Napapikit na lang si Lian dahil baka magsabay sila ni Santino na kumain. Bumaba na siya nang makapagbihis siya. Palinga-linga pa siya sa paligid niya lalo na sa kwarto ni Santino na nasa kaliwa ng kwarto niya. Iha, kumain ka na doon sa kusina. Nandun ang lola mo, saad ni Manang Rosie. Si Santino po, tanong niya kaagad. Hindi pa siya umuuwi. Baka may meeting na naman yon. Hindi ka na nasanay sa batang yon. Napahinga ng maluwag si Lian. Dahil mukhang hindi magtatagpo ang landas nila ni Santino, nagpunta na siya ng kusina at sinabayan na ang lola niya. 3 araw niya nang iniiwasan si Santino at napapansin ni Santino kahit na busy siya. Palaging umaalis ng maaga si Lian. Pagkatapos, kinukulong na nito ang sarili niya sa kwarto niya pagsapit ng 8:00 ng gabi. Nang muling makauwi si Lian ng hapon ay palingalinga siya sa paligid niya. Tinitingnan niya kung nakauwi na ba si Santino. Sinong hinahanap mo? Barito ng boses ni Santino ang narinig ni Lian. Muntik pang mapasigaw si Lian sa sobrang gulat. Nilingon ni Lian si Santino na nasa gilid pala ng pintuan. Magkakrus ang mga kamay nito sa dibdib at nakasandal siya sa gilid ng pintuan. Ngumiti si Lian na para bang natatailang. Tumawa pa siya sa sarili niya at akma sana siyang tatakbo nang mabilis na mahablot ni Santinong bag niya. Bibitawan sana ni Lian pero nahawakan na siya ni Santino. Iniiwasan mo ba ako? Kunot noong tanong ni Santino. Hindi kaya, mabilis sa pagtanggi ni Lian. Sa tingin mo ba, hindi ko napapansin na iniiwasan mo ko? Don't you dare to lie to me, Lian. Maaga kang malis para hindi tayo magpang-abot. Maaga ka rin kumakain sa gabi para hindi na kita maabutan. Ano bang problema mo? May nagawa ba ako sa'yo para iwasan mo? Bakas ang inis sa tinig ni Santino. Hindi nga sabi eh. Marami lang akong ginagawa kaya maaga akong umalis. Inaantok na rin ako kaya maaga ako natutulog. Pagdadahilan pa niya. Oh really? Ano ba yung ginagawa mo? Bago ka pumasok sa loob ng bahay, inililibot mong paningin mo. Sinisiguro mong wala ako sa paligid. Yun bang hindi ako iniiwasan? Hinila ni Santino si Lian. Mabilis namang iniharang ni Lian ang isa niyang kamay para hindi tumamang dibdib niya sa matigas na dibdib ni Santino. Napabuntong hininga na lang si Lian. Iniiwasan niya si Santino dahil nalilito siya. Hindi malinaw kung ano ba talagang tingin ni Santino sa kanya. Isang asawa ba na kailangan siya? Isang bed slave o ang babaeng makikita niya? Makakasama niya habang buhay. Ayaw niya mag-assume lalo na't hindi naman malinaw ang gusto ni Santino. Anong problema, Lian? Tanong pa ulit ni Santino. Wala naman, blanko niyang sagot sa inalis ang kamay ni Santino na nakahawak sa kanya. Tumalikod na si Lian. Naguguluhan naman si Santino kung ano bang nagawa niya na hindi nagustuhan ni Lian. Bahagyang hinampas ni Lian ang dibdib niya na tila ba pinagsasabihan ng puso niyang wag na muna. Naupo siya sa sofa, saka inalis ang heels niya at nagpalit ng tsinelas na pangloob. Naupo na rin si Santino sa katapat ni Lian na sofa. Nakamasid lang si Santino sa bawat kilos niya. Natatakot si Lian na bigyan ng meaning ang mga pinapakita ni Santino sa kanya. Ayaw niya masaktan dahil pagod pa ang puso niya. Ayaw niya ring bigyan ng kahulugan ng nangyari sa kanila nang matrap sila dahil lalaki si Santino. Pwede silang makipagtalik sa babaeng hindi nila mahal. Pwede silang makipagtalik sa'yo pero ang puso nila para sa iba tumitibok. May nagawa ba ako? Seryoso ng tanong ni Santino. Hindi naman nagsalita si Lian. Ayaw niya magtanong kung ano ba talagang nararamdaman ni Santino sa kanya dahil baka mapahiya lang siya. Ayaw niya itong pangunahan. Wala naman, pagod lang ako. Sagot ni Lian saka siya tipid ng ngumiti. Pero alam ni Santino na may iniisip si Lian. Gusto pa sanang magtanong ni Santino pero baka mauwi sa pag-aaway nilang dalawa ang pangungulit niya. Magpahinga ka na muna, magpapahanda lang ako ng kakainin natin. Tanging wika na lang ni Santino saka siya umalis at nagtungo ng kusina. Napabuntong hininga naman si Lian saka niya inihilig ang ulo niya sa sofa.
Nakokonsensya siyang nagsinungaling kay Santino, pero gusto niya namang iligtas ang sarili niya sa kahihiyan kung sakali mang wala naman talagang nararamdaman sa kanya si Santino. Pumasok na siya ng kwarto niya para makapagbihis. Mas mabuti nang iniiwasan nilang isa't isa para hindi na umasa pa si Lian. Hanggat hindi direktang sinasabi ni Santino nararamdaman niya para sa kanya, hindi niya bibigyan ng kahulugan ng lahat ng ginagawa ni Santino sa kanya. Lumipas sa mga araw, napapansin ni Lian na napapadalas ang pagduwal niya. Akala niya noong una ay baka may nakain lang siyang hindi gusto ng tiyan niya, pero napapadalas ng pagsusuka niya. Naipilig niya ang ulo niya, nawiwirduhan siya sa sarili niya. Madalas na rin siyang antukin kahit na sapat naman ang tulog niya. Maaga siyang umuuwi para makapagpahinga. Nagpupunta siya ng kusina para uminom ng tubig dahil para bang natutuyuan ang lalamunan niya. Nang palabas na sana siya sa kusina ay naramdaman niya na namang nahihilo siya, kaya napahawak siya sa hamba ng pintuan. Humugot siya ng malalim na buntong hininga para mawalang pagkahilo niya. "Lian, are you okay?" Tanong ni Santino na kararating lang. Hindi naman siya nilingon ni Lian. Mabilis na binitawan ni Santino ang bag niya. Saka pinuntahan si Lian. Muntik pang ma-out of balance si Lian at mabuti na lang nahawakan na siya ni Santino. Inilalayan ni Santino si Lian hanggang sa maipaupo niya ito sa sofa. "Kukuha lang ako ng tubig," ani ni Santino pero pinigilan siya ni Lian. "Kakainom ko lang, salamat. Pagod lang siguro ako." "Aniya, magpa-check up ka. Sasamahan kita." Siya ni Santino pero inilingan siya ni Lian. "Bakit ba ang tigas ng ulo mo?" "Napapansin kong napapadalas ng pagkahilo mo. Gusto mo bang patayin ang sarili mo?" "Papatayin mo rin ako sa pag-aalala." Nainis na saad ni Santino. Tinignan naman siya ni Lian saka siya hilaw na natawa. Ayan na naman siya sa nakakalitong kilos niya. "Pwede ba, Santino? I'm fine. Pagod lang ako. I just want to make sure that you're fine, Lian. Ipapatawag ko si Doc Galvan to check you." Maringi pinikit ni Lian ang mga mata niya sa kanya tinignan si Santino. "Tama na, Santino." Aniya na ikinakunot ng noo ni Santino. "What do you mean? Enough for what?" Nalilitong tanong ni Santino. "Pwede bang tama na? Nakakalito na yung mga ipinapakita mo sa akin eh. Ano bang pakialam mo sa akin?" Inis na sigaw ni Lian. Hindi niya na mapigilang hindi magalit. "I care about you because I love you. Hindi pa ba malinaw sa mga ipinapakita ko sa'yo?" Sigaw din ni Santino. Napalunok si Lian sa kanya iniwas ang paningin niya. Naging malinaw na kay Lian ang nararamdaman ni Santino para sa kanya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero masaya siya. Hindi niya rin maipapaliwanag ang kasiyahang nararamdaman niya. Alam niyang masyadong mabilis pero may pinipili bang oras at panahon ng pag-ibig. Kung dating iniiwasan niya si Santino, ngayon naman ay excited na siyang umuwi. Excited na siyang makita si Santino, lalo na't sa gabi at umaga lang silang nagtatagpo. Maganda rin ang mood ni Santino habang nagtatrabaho siya. Nasa loob ng office niya si Justin pero napapangiwin na lang si Justin dahil sa itsura ni Santino. Nakangiti ito habang nagtitipa sa laptop niya. Alaman lang ba ni Santino na nasa loob pa siya ng office? "Ano klaseng ngiti yan? Ngiti na ba yan ng isang in love?" Tanong ni Justin. Nawala ngiti ni Santino nang marinig niya ang boses ni Justin. Akala niya nakaalis nito kanina pa dahil tapos namang silang mag-usap pero nandito pa pala sa loob ng office niya. Gaano na ba kalalim ang iniisip niya para hindi niya mapansin na sa harap niya pa si Justin? "Ano pang ginagawa mo dito? May kailangan ka pa ba?" Seryosong nasaad ni Santino. Sumeryoso na rin ang mukha niya. Ayaw niya namang ipahalatang nag-uumapaw na saya sa puso niya. "Kanina pa ako dito. Kanina ka pa rin ngiti ng ngiti dyan. Ang creepy mo kaya. Hindi ko alam kung sasapian ka na ba o baka sinasadyang masaya ka lang. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano pa bang kailangan mo?" Hindi pinansin ang mga sinabi ni Justin. "Gusto ko lang siguraduhin kung ayaw mo nang ituloy ang surrogacy. Ikaw itong pilit ng pilit noon na maghanap ako ng babaeng magdadala ng anak mo. Pero biglang nagbagong isip mo. Gusto ko lang makasiguro kung final na bang desisyon mo." "Kalimutan mo na yon, hindi ko nagagawin. Tama ka naman. Bata pa naman ako para magmadali na magkaroon ng anak. Kung magkakaroon ako ng anak sa ibang babae, tapos magmamahal ako ulit, kawawa naman yung magiging anak ko, kaya kalimutan na natin ang tungkol sa surrogacy na yan." Seryosong sagot ni Santino. Tinitigan ni Justin ng maigi si Santino, pero seryoso nga ito. Bakit biglang nagbagong isip niya? "Sabihin mo nga sa akin, may relasyon na ba kay ni Lian?" Pangaasar niya.
Ano pa bang tawag mo sa status naming dalawa? She's my wife. Sa tingin mo ba naglalaro lang kami ng bahay-bahayan? Napaismit si Justin dahil sa pagiging pilosopo ni Santino. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang tinatanong ko kung may romantic relationship na bang namamagitan sa inyong dalawa. Maging honest ka nga. Siya bang dahilan kung bakit gusto mo nang kalimutan ang tungkol sa surrogacy? Kuryoso pa ring tanong ni Justin. Masama naman ang tingin ni Santino sa kanya kaya dahan-dahan pang iniwas ni Justin ang paningin niya. Okay, sabi mo eh. Sige na, aalis na ako. Saad ni Justin saka siya tumayo at nagmamadali nang lumabas ng office ni Santino. Dahil baka mabato pa siya ni Santino ng kung anumang madampot nito. Napapailing na lang si Santino pero mabuti na lang at hindi siya nakabuo sa babaeng nakuha ni Justin para maging surrogate mother. Napaisip naman si Santino, posible bang may problema sa sperm niya? Napacheck nilang egg surrogate mother at alam nilang healthy ang eggs nito at matres. Paano kung nasa kanyang problema? Paano sila magkakaanak ni Lian? Sa huli niyang sinabi bigla siyang namula. Masyado ba siyang excited na magkaroon ng anak kay Lian? Pagkatapos siyang lokohin ng ex-fiancé niya, hindi niya na nakita ang sarili niyang magmamahal ulit o papasok sa isang relasyon. Ayaw niya ng pinaglalaroan ng puso niya. Nang mag-uwian ay dumaan pa si Santino sa isang flower shop at chocolate shop para kay Lian. Nakangiti pa siya habang nasa biyahe. He's excited to see Lian again. Kahit na kaninang umaga niya lang ito huling nakita. Nang makauwi siya ay si Lian kaagad ang hinanap niya. Nakita niya naman itong pababa na ng hagdan. Nagsalubong ang mga tingin nila at parehong nakangiti sa isa't isa. Para silang mga teenager na nagliligawan pa lang. Nang makababa si Lian ay biniging na ni Santino binili niyang bulaklak at chocolate. Thank you, nagabala ka pa. Wika niya sa inamoy ang sariwa pang bulaklak. Ibinaba niya na muna yon sa lamesa. Saka tinulungang hubarin ang suot ni Santino. Nagpahanda ako ng favorite mong lasagna. Magmerienda na muna tayo. Ani ni Lian saka nagpunta sa kusina para kunin ang pinagawa niyang lasagna. Nag-order din siya ng pizza. Ang lola mo, gusto niya ba to? Tanong ni Santino habang kumakain sila ni Lian. Masyadong istrikto si lola sa mga kinakain niya kaya huwag mo na siyang alalahanin. Nandyan din naman ang nurse niya para pakainin siya at pagmeriendahin sa tamang oras. Napatango-tango si Santino. Siya nga pala, may balita ka ba sa kapatid at ex mo? Biglang tanong ni Santino kaya napatingin sa kanya si Lian. Bakit mo naitanong? Nasa isang kumpanya kami pero hindi ko sila madalas makita. Makita ko man sila pero kapag may meeting lang. Anong meron sa kanila? Kuryosong tanong ni Lian dahil sigurado naman siyang hindi magtatanong si Santino kung wala itong sasabihin. Wala naman, nakita ko sila kanina sa kumpanya. Naabutan ko silang nag-aaway sa isang dulo ng hallway. Narinig kong gustong ipakansel ni Enzo ang kasal nilang dalawa. Inamin niya sa kapatid mong ikaw pa rin ang mahal niya. He wants to win you back. Pagkasabi ni Santino nung tila ba bigla siyang nawala ng gana. Kung pwede niya lang sanang suntukin si Enzo kanina, ginawa niya na pero ayaw niya namang isipin ng mga ito na nakikinig siya sa usapan nila. Gumiti naman si Lian dahil biglang nagbagong mood ni Santino. Iniisip mo bang babalikan ko pa siya? Iniisip mong kapag niligawan ako ulit ni Enzo, mababawi niya ako sa'yo? Hindi mo ba iniisip na kasal na tayong dalawa? We are legally married, Santino. At kung makikipagrelasyon ako sa iba, they will become my mistress or my lover. You can sue us anytime you want. At kung ako naman ang tatanungin mo, bakit ko iiwan ng lalaking totoong nagmamahal sa akin para lang sa lalaking niloko ako? I'm not a stupid, Santino. So stop overthinking. Gustong umiti ni Santino pero tinatago niyang kilig na nararamdaman niya. Tanging tango lang naman ang isinagot niya kay Lian. Nang makakain sila ng hapunan ay pumasok si Santino sa kwarto ni Lian. Tumambay na muna sila sa balcony. Magkatabi silang nakahiga sa lounge habang nakatingin sa maliwalas na kalangitan. Gusto mo bang ulitin natin ang kasal nating dalawa para naman maiparanas ko sa iyong totoong kasal? Sabi ni Santino. Laro lang bang tingin mo sa kasal nating dalawa? Hindi naman pero gusto ko lang iparanas sa iyong mas maganda at pinaghanda ang kasal. Magsusuot ka ng wedding gown. Masayang nakangiti ang mga mata mo habang nakatingin sa akin. Hindi yung galing pa sa pagkaiyak ang mga mata mo nung ikinasal tayong dalawa. Natawa naman si Lian sa sinabi ni Santino. Gusto kong may maka-witness din na iba sa kasal natin. Kahit na tapos na yung pinirmahan natin, at least may iparanas ko man lang sa'yo ang maglakad ka sa aisle. Maghiwa ng cake kasama ako, maghagis ng bouquet sa mga bridesmaid mo and everything.
Sinserong saad ni Santino. Napaisip naman si Lian sa suggestion ni Santino. Kung ikakasal nga ulit silang dalawa, ibig sabihin dahil mahal na nilang isa't isa at hindi dahil sa isang kasunduan. Hinigpitan ni Lian ang pagkakayakap niya kay Santino. Hinalikan naman siya ni Santino sa ibabaw ng noo niya. Sa ngayon, wag na muna yan ang isipin natin. Ang mahalaga, wala tayong ibang nakikita kung hindi ang isa't isa. Siguro, patagalin pa natin ng konti ang relasyon natin. Hindi naman tatakbong kasal na yan eh. Gusto mo bang gumawa na muna tayo ng flower girl at ring bearer natin? Pangaasar ni Santino. Bahagyang ibinangon ni Lian ang ulo niya sa kanya, hinampas sa dibdib si Santino na kinatawa nito. Agad-agad, ang bilis mo naman. Anas ni Lian na ikinatawa na lang ni Santino. Napagdesisyonan ni Santino na hatid sundo niya na lang si Lian para sabay silang aalis at uuwi ng bahay nila. Hindi naman siya na late sa bawat pagsundo niya kay Lian. Palagi niyang tinatapos ng maagang mga trabaho niya at napansin niya ni Justin. Napapailing na lang si Justin. Akalain mo nga naman, biglang magmamahal ang boss niya. Mabuti na lang talaga, hindi siya nakabuo sa surrogate mother na nakuha niya. Marami pa ba akong gagawin? Tanong ni Santino kay Justin. Madaling-madali tayo ah, may pupuntahan ka ba? Bakit kailangan mo pang malaman? Masungit na tanong ni Santino sa kasinuot ng suit niyang nakasabit. Seryoso naman si Justin. Masyado ka namang excited. Hindi ba sa sobrang pagbibigay mo ng pagmamahal kaya kanya iniwan? Pagnising ni Justin kay Santino. Hindi naman sa tutol siya sa pakikipagrelasyon ni Santino, pero nag-aalala lang siya na baka bumalik na naman sa dati si Santino. Nawala naman ng ngiti sa labi ni Santino nang maalala niyang sinabi ng ex niya sa kanya. Nakakasawa ka, Santino. Alam mo bang para kang chocolate na nakakaumay? Masyado kang clingy. Isang oras na nga akong mawala sa paningin mo. Akala mo isang taon mo na ako hindi nakita. Palagi ka nakasunod sa akin. Gusto mo palagi tayong magkasama. Nakakasakal ka. Para kang bata. Gusto mo palagi ipagsigawan sa lahat kung ano tayo. Nakakapagod ka. Alam kong mahal mo lang ako pero pagmamahal pa bang matatawag mo kung nakakasakal na? Lahat na lang ng pupuntahan ko dapat alam mo. Pati mga makakasama ko dapat kilala mo. Simula nang malaman niya ang saloobin ng ex niya, pinilit niyang baguhin ang sarili niya. Pinilit niyang maging karapat-dapat para dito. Bumalik naman sa saya at siglang relasyon nila. Hindi niya na palaging inaalam kung nasaan ang girlfriend niya. Hindi niya na rin to palaging sinusundan. Binawasan niya pagiging sweet niya pero nabaliwala lang lahat ng iyon nang mahuli niya itong may kasamang ibang lalaki sa kama. Natulala na si Santino kaya pinitik na ni Justin ang mga daliri niya sa harap nito para makuha ang atensyon ni Santino. Hindi ko sinasabing huwag kang magmahal, pero huwag mong ibigay ang lahat. Alam mo na kung gaano kasakit ang masaktan, ani ni Justin. Naiintindihan naman ni Santino ang gustong sabihin ni Justin. I understand, don't worry, sagot niya saka siya umalis. Sinundo na ni Santino si Lian, masaya namang sumakay si Lian sa passenger seat. Hi, bati ni Lian sakay nalikan sa pisngi si Santino. Tipid namang ngumiti sa kanya si Santino. Napansin niya ni Lian. May nangyari ba sa kumpanya? Tanong niya. Umiling lang naman si Santino sa kanya pinaandarang sasakyan. May problema ba? Pagtatanong pa niya dahil tila ba wala siyang mood si Santino. Wala naman. Gusto mo bang kumain muna tayo bago umuwi? Tanong lang ni Santino. Umayos naman ang pagkakaupo si Lian saka itinuon ang paningin sa daan. Gusto ko munang malaman kung bakit ganyan ka ngayon. Palagi kang nakangiti at para kang excited na makita ako tapos bigla ka nalang magbabago. At sasabihin mo sa akin na wala namang problema. Masungit na wika ni Lian. Hinawakan ni Santino ang kamay ni Lian pero nilayo ni Lian ang kamay niya. Napabuntong hininga na lang si Santino. Paano kung gaya ng ex niya, magsawa rin sa kanya si Lian? Paano kung masakal niya rin si Lian sa sobrang pagmamahal niya? I'm telling you the truth. Wala namang problema, love. It's just... Hindi matuloy ni Santino ang gusto niyang sabihin. Dapat niya bang sabihin kay Lian ang totoo? Akala ko ba, dapat walang maglilihim sa atin? Sa tingin mo ba, hindi paglilihim ang ginagawa mo ngayon? Ayaw mo sabihin sa akin kung anong mararamdaman mo o iniisip mo. Pagtatampo ni Lian, naalala naman ni Santino na may binili siyang bag para kay Lian. I have a gift for you. Nasa backseat. Pag-iiba ni Santino ng usapan pero hindi doon interesado si Lian. Kung maayos sigurong pagsalubong ni Santino sa kanya kanina, baka natuwa pa siya. Ibalik mo na lang kung wala kang planong sabihin sa akin kung ano iniisip mo. Blanco saad ni Lian sa kanya. Pinaghalo-kip-kip ang mga kamay niya at sinandal ang ulo sa bintana. Nilingon ni Santino si Lian na talagang seryoso to. Paano ka ba mahalin? Gusto mo ba yung hindi ka pinapakailaman? Hindi inaalam kung nasan ka o sino kasama mo?
Yun lang bang iniisip mo all this time? Kung ano yung ibibigay mo sa akin pagmamahal, okay na sa akin yun. Hindi kita pinipilit na ibigay mo sa akin ang buo mong pagmamahal. Ang mahalaga sa akin genuine at totoong nararamdaman mo para sa akin. Kailangan pa ba kitang turuan kung paano ako mahalin? Hindi yun pagmamahal, Santino. Ayaw ko mahalin mo ko dahil gusto ko. Mahalin mo ko dahil yun ang gusto mo at totoong nararamdaman mo. I will appreciate everything about you. Seryosong wika ni Lian. Napangiti naman si Santino. Paano kung dumating sa puntong masakal kita sa sobrang pagmamahal? Paano kung nasasakal ka na sa akin? Nilingon ni Lian si Santino. Di sakalin mo ko ng pagmamahal mo, natatawang saad ni Lian. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang natawa. Natawa rin tuloy sa kanya si Santino dahil sa pabago-bago ring mood ni Lian. Inihinto na muna ni Santino ang sasakyan sa gilid dahil sa pagtawa nilang dalawa. Ano ba kasing gusto mong sabihin ha? Natatawa pa rin saad ni Lian. Halos mapaiyak na siya sa sobrang pagtawa niya sa sinabi niya sa sarili niya. Gusto mo kung sakali ng pagmamahal mo? Gawin mo. Aniya pa habang patuloy na tumatawa. Napapailing na lang si Santino dahil sa pagiging kalog din ng ulo ni Lian. Pakiramdam niya ay magkakasundo sila pero hindi niya gagawin ang ginawa niya noon sa ex niya. Hindi alam ni Santino pero kampante siya kay Lian. Hindi katulad sa ex niya noon na para bang palaging may takot na baka may kasama nitong iba. Ito ba talaga ang totoong pagmamahal? Yung hindi mo kailangan mag-alala, hindi mo kailangan mag-overthink kung nasan siya at kung anong ginagawa niya. Mamahalin kita sa parang alam kong deserve mo. Sinserong sagot ni Santino na ikinangiti na lang ni Lian.